Record ko na. Rolling. Hindi, teka lang. Unang Enigma Machine ngayong 2026. Siyempre, flip-top year 2025 in the books na. Isa sa mga pinakamatinding taon namin. Yun, grabe yun. Parang ang dami naming natupad na pangarap nung 2025. Munti ka nang matupad yung yung habol naming perpektong taon. Yung tulad ng sinasabi ko minsan na, di ba, parang kapag makarinig ako ng MC, di ba, parang mula sa perpektong linya hanggang sa perpektong round, hanggang sa perpektong all three rounds, hanggang sa perfect year. At kapag sinabi kong perfect year, ibig sabihin yung mula small events, big events, medium-sized events, kumbaga as an event itself, yung organizing, yung pagpapatakbo, yung suporta, syempre. Yun yung tinutukoy ko kapag sinabi kong yun nga yung habol natin yung perfect na taon na kada event, lahat talaga panalo, walang Siyempre last year may onting patid lang, pero sayang, munti ka na. Pero habulin ulit natin at masarap din kunin yung goal post tas kami mismo maghahagis pa nun palayo para lalong habulin. At yun, nandito na tayo 2026, man. Parating na tayo sa first big stage event natin ngayong taon. Yun nga, katatapos lang nung Grain of Salt 17. Kita nyo naman yung resulta ng ilang laban. Syempre, mga ganitong klaseng matchup sa Grain of Salt 17, hindi man siya in terms of quantity yung viewership, pero yung quality ng viewership mukhang marami naman natutuwa. At yun, shoutout sa kanila. Shoutouts na rin sa mga hindi naniniwala bago lumabas yung mga video, pero yun nga, hindi na nga bago yun. At yun, kita nyo naman, grabe yung mga MCs, marami pang parating. Gusto kong isipin is, siguro kung may isa man akong iba pang takeaway na hindi ko pa naisa sa publiko mula dun sa Grain of Salt 17, no? Parang kung natutuwa man kayo sa mga resulta ng ilang uploads natin mula dun, gusto kong isipin is, kung yan yung mga best of the best ng mga iba't ibang underground leagues, no? Isipin nyo pa yung iba pa sa league, bawat liga na yon, yung susunod man o yung yung hindi pa kasing buhay-buwelo o kung ano pa, tas syempre lahat pa ng liga na hindi pa kasali dun sa langit lupa. Kaya marami talaga yung aabangan. Tas syempre yung mga ibang, hindi naman lahat talaga pwede mapili sa sa langit lupa tournament. Pero kaya nandyan pa rin yung POI at nandyan pa rin yung syempre yung susunod na Langit Lupa tournament kung may bagong MCs o bagong liga na lalo pang seseryosohin, lalo pang lalo pang magpupursige para mapabilang doon. At syempre yun, bukod sa POI, dito tayo ulit, Second Sight 15, man. Last year, syempre biggest bang yung katapusan nung taon ng flip top last year sa Ahon 16. Tama ba? Ahon 16? Minsan na ako sa bilang, no? Ahon 16 is pinakamatinding event natin. Tas nung January pa lang, parang medyo naisip ko na parang kung paano kaya kung biglang 2-day event ulit na bakbakan ulit na parang inahabol natin yung quality nung Ahon 16. Pero syempre nagpapahinga pa ako nun. Hindi rin ako sigurado kung may ganong karaming matchup ba talaga na mabubuo para sa ganong klaseng lineup ulit. Pero habang umaandar, una kong tinapos syempre yung Langit Lupa, tas yung POI, tinanim na natin yung sistema para doon, yung nakikita nating timetable para doon. Tas yun, nung papunta doon, unti-unting nagme-make sense sa utak ko na parang posible, parang may ganitong matchup, may ganito pa. At ganoon pa man, parang nandun pa rin lagi yung mga reservation ko rin tungkol sa yun nga, whether or not magugustuhan talaga yung lineup, no. Syempre kung sarili kong bias lang, lagi kong gusto isipin na panalo yung lineup ganun sa Langit Lupa, 'di ba? Parang
tingin ko panalo agad kahit na walang naniniwala sa isa buhay. Syempre iba rin yung yung perception game nun na para bang battle in itself din siya, no, na kuyari individual MC meron siyang performance na ganito, tas yung next performance niya medyo laylay, di ba, parang may epekto kaagad yun, no, na akala ng mga tao hindi na siya kasing galing kahit na technically ganoon pa rin naman siya kagaling, hindi nagkataon lang na yung performance mismo nabitin ng onting-onti o kung ano man, di ba, pero ganoon, may ganoon akong iniisip din pagdating sa lineup na oo, para sa akin tingin ko panalo na to. Pero syempre, parte ng trabaho natin dito is mapaintindi rin sa inyong lahat kung bakit panalo rin talaga yung mga ganong klaseng lineup. At buti na rin nakita nila yung lineup na gustuhan. At yun nga lang, sa kabila nga lang ng ng mga bagong problema ulit ng bansa natin na 'di ba, kung dati COVID at kung ano man, tapos syempre mga araw-araw na problema natin ngayon naman yung gera na nakaka-epekto sa buong daigdig, at syempre sa atin pagdating sa crudo at kung ano man yung domino effect nito lahat sa buong landscape ng politika at lipunan at ekonomiya at syempre sa pang-araw-araw nga na natin, no. Yun lang yung nakikita kong medyo onting hadlang, pero syempre shoutouts pa rin sa lahat ng magpupursige pa rin na samahan tayo dun sa Second Sight 15 2-day event. Ganun ulit kung ano yung ginawa rin namin last year na na Sabado-Linggo imbis na Biyernes-Sabado, para medyo mas madaling humabol na lang sa trabaho sa Lunes kaysa sa humabol ka galing trabaho ng Biyernes at hindi mo ma-enjoy or maabutan yung mga ibang battle. So ganun ulit, Sabado-Linggo yun, all 8 Isa Buhay 2026 battles makikita natin doon, at mga bakbakang non-tournament battles din na bumubuo ng Second Sight. Sa Second Sight 15, no, yun nga, nakita nyo mga nakaraang ilang taon, no, tumesting tayo ng mga bagong venue, mga palaki ng palaki, hanggang makuha namin, masanay talaga kami sa kalakaran, sa lahat mula sa lahat ng mga papeles, mga permits, mga legal na proseso at lahat-lahat. Tapos ito na naman tayo, may bago ulit tayong venue ngayon. Kung dati iniisip namin na ang small room battles ay kung ano man nakikita nyo sa zoning, ngayon naman parang nandiyan na nga yung Match Point Sports Bar, no, dito lang sa Shaw Boulevard. Yun dapat yung small room battle. Tapos yung Metro Tent, yun na dapat yung parang medium sized. Una, syempre yun yung big stage, pero nung nakuha natin yung The Tent sa Las Piñas, pucha naman, syempre yung laki ng The Tent, no, nagmumukhang small venue tuloy yung Metro Tent. Tas ito naman, meron tayong matetesting ulit na bagong venue, tent na naman siya. Kaya parang minsan nga napapaisip rin ako parang ba't di ko kaya alam itong mga tent dati, no. Siguro masyado kaming small time dati, hindi ko naiisip yung mga tent. Parang iniisip ko lang is either pang B-side or pang eventually yung naging TIU Theater. O di kaya parang ang susunod na kaagad is parang Araneta or kung ano man, no. Pero yun pala, yun nga, parang nag-exist pala itong mga tent venues at bagay na bagay siya para sa ginagawa natin sa battle rap. Yung sabi ko nga, yung dati small venue nga sana yung mga zoning o kaya yung Match Point. Ngayon naman yung parang ang dating yung Philinvest tent, medyo siya, gitna siya mismo ng The Tent ng Las Piñas at Metro Tent ng Pasig, no. So meron na tayong small, medium, large talaga. Yung small pa yung Metro Tent, yung etong The Philinvest tent siya na yung medium, si The Tent yung large. Tingnan natin kung magkakaroon man tayo ng extra large balang araw. Tas syempre yun nga yung mga langit lupa, mga POI, mga zoning, mga pit style battles para sa mga naghahanap ng ganun. Yung nandun yung yung Match Point, no. So para siyang Goldilocks and the Three Bears. Hindi ata magugustuhan ng Match Point maging Goldilocks, no. Pero bagong venue, The Philinvest tent, dito naman tayo sa Muntinlupa. Kaya swerte ulit mga tiga South. Malapit ulit sa inyo lahat ng South ng Metro Manila, at syempre lagpas ng Metro Manila lahat ng Cavite, Calabarzon pababa. Medyo mas malapit para sa inyo. Spatan nyo, syempre iba yung
yung pag-commute doon, pero gusto naming isipin kahit yung paligid mismo ng ng Philinvest tent, maganda naman, maraming babaan, maraming tuluyan, maraming kainan, maraming medyo maliwalas din yung paligid. May mga ibang happening kung sakaling gusto mong lumabas muna kung ano man. At may mga susubukan din tayong bago dito gawa ng ng yung laki nga niya, pati yung mismong grounds. Hindi lang yung tent mismo, pero yung nakapaligid na grounds niya, may mga susubukan tayo dito na kung umubra. Syempre yun nga, ite-testing natin yan pagdating sa mga kapag makabalik tayo sa Metro Tent or the tent, no? Tapos onting syempre onting nervyos lang din para sa tulad ng kahit anong event, at lalo kapag may bagong susubukan sa venue at lahat sa buong organizing masigurado natin na mahigitan pa rin lahat ng mga syempre yung kahit yung last year sa Ahon 16, yung nga onting aberya nangyayari talaga, pero dagdag experience, tas dagdag na bagay sa checklist para subukan agapan at unahan at siguraduhin hindi pumalya, no? Kaya yun. Okay, second site 15, kung ano mga mabibigay kong analysis sa lineup, tulad nga ng dati, para iwas paulit-ulit, subukan kong makapagbigay ng kahit anumang insight sa mga matchup na hindi pa naiisip o hindi pa nasasabi ng iba. Kung pansinin nyo yung lineup, parehong araw, hinati na lang natin yung isabuhay matchups. Sa dalawang araw, bale, tig-apat na isabuhay battle kada araw, no? Sa pinakaunang laban, G-Clown versus Unico para sa isabuhay. Kita nyo naman yung resurgence ni Unico last year, at saludo sa kanya. Men, nakakatuwa talaga yung mga ganyang klaseng redemption arc talaga sa pagdating sa battle rap career. Sana tuloy-tuloy pa rin. At G-Clown, syempre, isa pinaka-veterano na rin na liga. Veterano na rin ng isabuhay tournament. Lagi rin siyang nanonood ng events live last year. Sana makita rin natin yung katumbas rin ng ganun ng resurgence niya rin. Tingin ko marami siyang bagong bibit-bitin na armas at mga techniques at kung ano pa. Syempre, baka lamang ang rapping ability ni G-Clown. Tingin ko sa concepts naman lumalamang si Unico, pero hindi naman sobrang layo. Kutob ko, aware si G-Clown doon, kaya tingnan natin kung paano niya dadaigin yung kung ano mga naging kalamangan ni Unico pagdating dito sa concepts. Freestyle ability parehong meron. Si G-Clown mas traditional pagdating sa on beat. Unico naman pagdating sa battle rap, acapella rebuttals, yan. Solid yan. Susunod, Krega versus Slack One. Men, si Krega hanggang ngayon parang isa pa rin talo sa sa parang underrated silent assassin ng liga. Yung huling ilang laban niya sa Cebu, sa Mindanao, pa rin laging naaalala ng mga tao na parang ay putang na ganun nga pala ulit si Krega. Kaya eto, di man siya nakaapak ng Maynila last year. Tingin ko, putya, iba pa rin yung magagawa niya dito. Parang iba si Kregs, iba rin si Kregs maganda, Si Slack One, tanga na. Gusto ko sanang magsabi ng maganda pero putang swimming ka ng swimming. 'Di ba? Napapaus ka. 'Di ba? Inaabangan ka naman ng mga tao, alam naman nila kung ano yung kaya mong gawin. 'Di ba? Pero puro ka, hindi ko maintindihan, parang wala bang swimming pool sa inyo? 'Di ba? Darating ka sa hotel. Kutsa, lalangoy, maga Facebook Live, kung ano-anong pangkalokohan, imbis na Pero sabi niya, syempre andun naman talaga yung kakayahan ni Slack, Kaya niyang nandun na siya sa level na tingin ko yung larong alas niya kayang tumalo ng kahit sino, Nasa kanya na lang kung paano niya ipapakita at ipapanindigan ngayong taon, lalo sa tournament, Susunod, Harlem versus Manda Baliw. Harlem, nakakatuwa talaga na isa sa mga
seasoned veterans talaga ng ng liga. Iba't ibang kabanata, iba't ibang style, chapter, meta. Kada kailan napapakita at napapaalala rin ni Harlem kung bakit pa rin siya isa sa pinaka veterano talaga sa liga. Manda Baliw, tingin ko meron pa talaga tong si Manda na na Super Saiyan na hindi pa na papakita or hindi lang naging ganun yung resulta ng matchup niya pagdating sa mga big stage. Pero parang gaibla na lang talaga na na umabot si Manda Baliw talaga sa yung next level ng ng kung ano mang pagturing nyo sa pagiging superstar ng liga, Kaya pero kayang-kaya niya at syempre parehong hindi magpapatalo tong mga to. Tingin ko alam nilang pareho kung ano yung at stake at bakbakan to. Susunod naman, Surgenio versus Saint Ice. Ayan, medyo style clash. Gusto kong isipin na medyo style clash to. Surgenio, matagal na rin na walang laban sa liga pero isa pa rin sa pinakamatalas talaga yan. Syempre, mula nung huling laban niya, ang dami na nangyari sa liga. Ang daming umusbong at isa na rin dito si Saint Ice. Tingnan natin kung tuloy-tuloy pa rin yung evolusyon ni Saint Ice at kung makita rin natin ano mga magagawang pagsupalpal ni Surgenio sa kanya. Well, gusto ko isipin lahat naman to may potential maging show stealer of the event pero isa na to sa mga yon na kumbaga yung matchup hindi siya pinaka paborito o pinaka sikat o kung ano man pero parang kutob ko yung mga fans alam rin nila yung posibleng neto yung intriga sa ganitong klaseng matchup. Susunod para sa isang buhay ulit ang pagbabalik ni Sak Maestro at syempre ang tuloy pa rin ni Mr. Undefeated na si Shaboy. Siguro ako personally ang habol ko na lang dito sa matchup na to yung usual mabaliktad niya yung expectation ng mga tao at yung mga opinion, mga perception, mga kumbaga minsan nasa essence ng hip hop talaga yun ng buong hip hop, hindi lang battle rap pero 'di ba sa mundo ng hip hop napakaraming karakter talaga na hindi mga santo, 'di ba? At karamihan ng tao sa mundo na napapamahal sa hip hop, napapasali sa hip hop, parang essence ng ng kultura yung yung pagkakaroon ng pagkakataong baguhin yung sarili, makabawi, kung ano man, linisin yung pangalan, kung ano man, Kaya, yun lang yun. Siyempre, si Sak medyo, alam niya naman na, tas kay Shaboy, mula sa, hindi pa rin mabura-bura yung yung putangan ng imahe sa utak ng lahat, yung pinaggagawa niya yung nung Ahon 13, pero, unti-unti niyang ginapang, pinaghirapan at napapakita sa lahat na hindi siya biro, hindi siya tsambalero at baka ito na yung pagkakataon na hakbangin niya yung susunod na palapag na inaakala ng mga tao na hindi siya deserving. Sana ito yung ganong klaseng matchup na mabaliktad nila kung ano man yung negatibong pagtingin nyo sa kanila. Jonas versus MP3. Jojo, alam nyo na yan, pucha, ibang klase yan at para sa akin, alam ko parang may nabanggit ata niya nung nakaraang taon na pakiramdam niya palapit na siya ng palapit sa sa katapusan ng karera niya sa battle rap. Ako hindi ako naniniwala. Naniniwala akong marami pa siyang kakaibang magagawa at sasakit yung mga tiyan nating lahat kapag kapag nilabas na yun. Marami pa siya sigurong sasabihin kabulbulan tungkol sa akin. Hindi ako magugulat at MP3 tuloy pa rin ang tuloy rin ang pag-angat niya sa liga. Andun talaga yung skill level. Andun rin minsan yung inis ko sa kanya. Alam niya na yun kung bakit. Para sa akin hindi naman to kalayuan talaga na parang kumbaga magandang style clash. Siyempre si Jojo andyan lagi yung skill set niya para mang diffuse ng mga mas technical na MCs. Pero tingin ko underrated ang comedy ni MP3 at syempre andyan yung strategizing, yung game planning. Hindi ako magugulat kung may labas siyang kakaibang game plan na
atake para sa kalidad ni Jojo, no? MP3, bagalan mo yung yung sinasabi kong, yung salita na sinasabi kong game plan. At yun. Alam mo na yun. Susunod, Vitrum versus St. Luke. Man. Tingin ko, grabe tong matchup na to. Yun lang. Vitrum, ganun din. Parang napakataas pa ng ceiling niya. Tingin ko parang nasa siya ng buhay niya at karera niya na parang hindi pa siya mauubusan talaga ng mga maiisip. At sa kabila pa yun ng lahat ng pinaglalaban niya na syempre nakakapagod, nakakasunog. Pero wala, tingin ko talaga marami pa siya may papakita. Ganun din kay St. Luke, man. Hindi ko talaga maintindihan yung LeBron effect kay St. Luke kasi para sa akin talaga parang yung sinasabi nila nung nakaraan lang na gumagamit ng comedy. Parang onte, siguro, pero para sa akin ever since nandun na yun Parang hindi man 'di ba? Kumbaga minsan sa mga dati niyang laban baka mas deadpan lang yung pag-deliver, pero andun yung andun yung kulit nandun na yung malikot na nga yung utak niyan, pero nandun din yung kulit pagdating sa mas pang-komedya na na style, no. Ako hindi ako magsawa sa anumang yung tingin niyo sa sinasabi sa ginagawa minsan ni St. Luke na akala nyo hindi applicable sa kalaban, na parang hindi totoo yan. Lagi kong sinasabi rin dati, magkaiba yung generic sa universal, di ba? Lagi ako mag-enjoy ng effort at puwersa na binibigay sa creativity at lyricismo, no. Kaya yun. Susunod, huling laban para sa day 1 ng Second Sight 15. Shernan Husky versus Kripley Topper. Hindi ko alam. Kripley Topper, napakahirap kalabanin. Shernan Husky, napakahirap paghandaan. Syempre, siguro chemistry-wise, may lamang talaga si Kripley Topper. Mag-shota talaga sila, di ba? Tapos si Topper sa wakas na nanawa na siya sa iba't ibang kulay na natitikman niya sa dagat. Kaya sa wakas napauwi siya at nagsama sila ulit ni boyfriend niya. Kaya yung chemistry, yun, tingin ko. At syempre yung kasama na rin sa chemistry yung proximity talaga ng nung MC sa isa't isa para mag-practice. Itong dalawa parang umaga hanggang gabi hanggang sa kama, 'di ba, magkasama tong dalawang to. Si Shernan at Husky naman, hindi mo talaga di-discount yung yung experience, yung pagka-veterans, tapos yung individual skills nilang pareho. Tapos kapag pinagsama mo yun, siguro yun nga ang isang hadlang lang talaga yung pagiging busy nilang pareho sa sarili nilang karera at buhay. Yung dalawang yan, laging may pinagkakabalahan na malalaking proyekto para sa sarili, para sa pamilya, para sa karera, para sa sining at kung ano man. Tingnan natin, baka kakaiba na naman yung gagawin na itong dalawang to. Siyempre, para sa akin maganda yung representasyon ng 2x2 dahil hindi natin maituloy-tuloy talaga o magawang consistent yung 2x2. Baka balang araw may maisip akong bagong tournament format para dyan, para maging mas posible kada taon. Pero at least makakatikim pa rin tayo ng isang 2x2 battle sa buong lineup ng Second Sight 15. At yun ang day 1, tuloy tayo sa day 2. Susunod, Goryong Talas versus Ruffian para sa Isabuhay 2026. Man, pukpukan to. Syempre, Goryong Talas isa sa pinaka-veterano din, isa sa pinaka-prolipikong MC sa liga. May panahon, nasabi ko na ata to dati, pero may panahon dati na yung buong ilustrado, si Batas, si Sayad at si Goryong Talas ang may pinakamaraming battle sa liga. At ganun lang talaga yung nila, yung passion nila pagdating sa battle rap. Tuloy pa rin, laban pa rin ng laban, sabak pa rin ng sabak. Ruffian, man, halimaw yan. Naalala ko talaga yung isang performance na last year, man, na nung pinapanood ko yun, isa lang iniisip ko na parang putang na kahit sino kaya niyang talunin sa gabing to, sa ganung level ng performance niya. At si
Gordon Talas, tuloy pa rin ang evolution niya. Kita niyo naman, mula 2010 hanggang ngayon, marami pa rin siyang naidadagdag palagi, sinusubukan. Sigawan to. Susunod, Frus versus Kilan. Frus, nakailang dapa lang din na last year, pero kita nyo naman, nandun pa rin talaga yung syempre, una sa lahat, yung style niya, na parang siya lang talaga yung may bit-bit nun. Yung rhyming ability, nandun pa rin, yung kulit, yung concepts, kakaiba. Syempre, versus up and coming, Kilan, na putya, parang pagaling lang din ng pagaling. Hindi ako magugulat kung masasabayan niya yung kulit ng pagkabeterano ni Frus, at napakabagay para sa Isabuhay 2026, na kung meron mang matchup na mag-exemplify ng up and coming versus veteran na parehong mag-aagawan sa pwesto, isa na siguro to. Susunod, Zaki versus Ban. Kumbaga di ba? Potential Isabuhay 2025 matchup to last year na naudlot lang, pero parang medyo style clash to na kutob ko posibleng maging sleeper battle of the event, o di kaya show stealer battle of the event, no? Kain-kain na lang pareho, men. Iba yung kumpiyansa, pagiging komportable nilang pareho, yung sulat, skill level, wala, tingin ko katayan to. Susunod, Sayad versus Marshall Bonifacio. Parang ito yung mga matchup na dream ng mga ng mahilig sa teknikalan, di ba? Tingnan natin kung mabawi rin ni Marshall yung yung apoy niya at yung level ng pagiging invincible niya rin bago siya nagpahinga sa flip top. Sa flip top lang naman siya nagpahinga. Tumuloy-tuloy pa rin yan last year sa iba't ibang liga. Siguro kakadiet niya kaya nawala yung gutom niya, di ba? Parang, kumbaga lagi siyang gutom pero hindi na niya inaano yung gutom niya. Pero tingin ko parang sakto yung pagkahinog nito para sa sa matchup na kumbaga mapapaisip tayo lahat na parang ba't di kaya nangyari to ng mas maaga, di ba? Susunod, Isabuhay 2026 battle ulit, Poison 13 versus Sensei. Alam niyo na, Poison, ando na yun. Sensei, huwag niyong tulugan. Talagang iba rin yung style nito sa niya, sa kulit, sa sulat, sa rhyming ability. Syempre maraming lamang si Poison sa experience, pero ito yung mga klaseng matchup na di ba? Parang kumbaga yung mga ganitong klaseng pressure nakakabuo ng diamante. At kung hindi man yung battle mismo yung diamante, lalong magiging diamante si Poison o magiging diamante si Sensei. At sana iba pa rin yung syempre adjustment sa big stage, pero naniniwala ako kaya niya at kaya nilang pareho. Susunod naman, M-Sight versus Plaridel, non-tournament battle. M-Sight is M-Sight, alam na natin yan. Bobo na lang yung kung sino mang may na masasabi tungkol kay M-Sight, kalokohan na lang yan. Plaridel, ganoon din, mula sa yung laban talaga nila ni Ruffian last year, isa sa pinaka-paborito kong battle talaga yung last year, no? At kita rin sa huling laban niya na nagdadagdag din siya, parang lalo siyang naging komportable talaga sa niya, yung humor niya, na ipapasok na niya, na-apply niya na mabuti, na-incorporate niya. At pati na rin yung kumbaga yung panlasa ng humor ng pagiging Bisaya, 'di ba? Parang hindi lahat ng humor ng Bisaya na-translate agad sa Tagalog, pero siya parang nahanapan niya ng paraan na may pasok. Sleeper battle of the event, tingin ko. Susunod, Champ versus Champ. Katana versus Invictus. Ano to? Putang na, asintahan to. Yun lang masasabi ko. At para sa huling laban ng Day 2 ng Second Sight 15, ang pagbabalik ng Isabuhay champion na si Shei versus isa sa mga parang nababangsagang
muling magdadala ng magsusot ng sapatos ng mga dating ginagawa ni Shay na si Bagsik. Tulad ng Poison 13 versus Sensei rin yung yung matchup na to, in the sense na lalong magiging diamante si Bagsik kapag talagang yung dikdikan ng pressure na to ng ganitong klaseng matchup para sa kanya. Kita niya naman, Shay, mula sa huling laban niya last year. Shay pa rin, no? Tingnan natin kung ano pa bang magagawa pa niya na hindi pa niya nagagawa talaga, na 'di ba, na mind blown tayong lahat, no? Time limits. Yun na lang masasabi ko sa inyong pareho. O siya. Baka singilin tayo ng venue. Lalo ikaw, Bagsik, kutob ko, ikaw parang kutob, di ako makugulat kung parang unahan mo si Shay, tas talaga 15 minutes per round ka. Wag na. Basta alam mo na yun, yung nasabi ko na sa'yo, nakuha mo na yun, kaya time limit sa inyong pareho. Pagkatapos ng second sight 15, may niluluto ako. Wala pa akong mabigay na konkreto siguro, pero obviously nandyan yung susunod na second round ng Langit Lupa tournament. Tapos kung ano man magiging resulta rin na itong second sight 15, resulta ng ng isabuhay din. Medyo minamapa ko pa lang din yung mga petsa, yung mga lugar kung saan babagay ang alin. Pero in the works na rin. Masabi ko lang in the works na yung yung 4 na susunod na event. Ano pang aasahan ngayong 2026? Ang hirap ang hirap sabihin no? Ang hirap mangako, 'di ba? Pero syempre, yung pinakapangako na lang talaga is habulin pa rin yung bigger and better palagi. Quantity, quality ng mga battles, ng mga matchups, ng mga MCs, ng mga lineup. Siguro kasama na rin doon yung yun nga, yung kung ano man yung nagkulang last year, na kahit yung ilang patid namin sa pagdating sa mga events, kung makakatulong ba doon yung mas magandang timetable sa ganyang klaseng event na hindi siya, yun nga, parang hindi tatama sa putangan ng bagyo or kung ano man. Syempre yung gera, hindi natin hindi natin matatansya yan. Pero ganoon pa man, syempre may mga future considerations lang din para kung ano man makakatulong o kaya magpapagaan ng sitwasyon ng mga bagay-bagay hanggang sa ahon lang ulit. At tingin ko maraming mabubuhayan mula sa sa Langit Lupa. Mga ibang comments mismo, yun na nga mismo sinasabi nila na may pressure sa isabuhay tournament at non-tournament battle. So basically mga sa current roster na ng liga. Kaya tingin ko yun, parang talagang nasa ganda na lang talaga ng pagbalasa pagdating sa timetable, pagdating sa potential matchups, mga ganyan. At kung ano yung nagme-make sense, kung ano yung pinaka patas para sa lahat, para sa MC na pinaka hindi nyo kinikilala, pinaka hindi nyo sinusuportahan, para sa MC na tingin ko deserving talaga, pero gawa ng ng limitado pa rin talaga yung slots natin sa isang taon, as in paulit-ulit ko nang sinabi, technically kaya mong i-quantify talaga sa isang taon kung gaano karaming battle, sabihin na natin on average 10 events a year, kahit dagdagan mo pa yan ng mga mini events, so sabihin na natin 10 to 12 or 10 to 14 pa nga. Tas ilang slots lang ba kada lineup? 8 slots, 16 MCs kada lineup, 16 times 10 or 12 or 14 events. Yun lang talaga yung natin. Maliban lang kapag 'di ba, kapag sobrang renaissance period talaga ng battle rap ulit, na putang kaliwat kanan lahat ng laban, talagang pumapatay, kaya parang kailangan pang dagdagan ng lineup sa isang taon. Pero yun nga, sa gawa ng yung pagkapa namin sa takbo ng taon, sa takbo ng mga buhay ng mga MCs, sa takbo ng ekonomiya at kung ano man, parang yun talaga yung doon tayo naglalaro sa average number of events sa isang taon.
Pero tingnan natin, baka malay natin sa POI, doon pa lang, baka malay natin, may mas marami pang mas magaling pa kaysa sa langit lupa. May balay mo biglang may mga ibang veteranong lalong magpursige ulit sa non-tournament battles o kung ano man. Ang hindi siguro mangyayari si K-Ram, baka hindi na talaga gagaling yan, kaya yun yung siguro tingin ko last year na talaga ni K-Ram ngayon. Process of elimination, shoutout sa mga sumali at salamat din at medyo konti yung entries ngayong taon kasi at kapag sinabi kong konti kasi dati may mga taon talaga na putang na 3,000 entries yung binabasa ko. Na marami doon, syempre kalokohan, pero yun nga ginagawa natin ng paraan para mabawasan. Nakita ko nung nakarang araw yung mabilis na lang. Nakita ko may mga nakalusot pa rin na na alam mong kalokohan agad yung entry nila kasi doon sa parang sa dashboard makikita mo na parang yung opening line kagaguhan o kaya yung repin niya walang kwento o yung MC name invento talaga pero yun, salamat sa inyo na hindi ganun karami pero napakarami pa rin, daan-daan pa rin yung nag-submit. Hindi ko alam kung kaso ba siya ng may mga hindi nakabalita, pero para sa akin kung hindi ka nakabalita ng POI, ibig sabihin talaga nun is hindi ka rin naman kasing tutok talaga sa flip top. Parang gusto mo lang maging gusto mo lang makapasok o kaya gusto mo lang i-express yung interest mong makasali tulad ng libo-libong nagme-message lagi sa Enigma page or kahit sa personal page ko sa archives ko po siya. Kung makita nyo lang yung laman nun, talagang sa isang linggo parang 100 yung mga nagme-message doon na sana makabalta doon ako ng flip top, mga kalokohan, tas di ba? Kaya yun, pero yun nga, kahit sa kabilang banda naman, iniisip ko sa dami ng battle league na tumatakbo pa rin at nagpupursige pa rin sa buong bansa. Parang medyo nakakagulat yung bilang ng submissions. At the same time, baka naman yung iba medyo mas nag-mature na rin talaga at naisip nila na parang, teka, baka hindi ko pa panahon. Lalo't kung kasabayan nila yung kuyari, yung pambato talaga ng liga nyo. Alam nilang, ay, putya, papasa yun. Siguro kung nag-submit yun, baka siya yung makuha kaysa sa so gagalingan ko pa sa underground hanggang makarating dun sa sa panahon na maging panahon na mismo nila, Kaya shoutout sa kanila. At syempre kung may mga syempre hindi naman pwedeng lahat talaga di ba? Mismong NBA nga yan, yung NBA nga mismo, di ba, parang na yan 0.004 ng buong mundo na yan, pero at lahat yan napakagaling, pero kapag nagsabayan na silang lahat, makikita mo rin yung diferensya ng mga level ng bawat isa at may ibang mababansag ang banu pa kahit na ilagay mo yan sa kahit anong ibang ligang pambarangay mag 100 points yan kaya syempre ganun din, hindi lahat masasali or hindi lahat mapapabilang kung saan natin puputulin yung yung guhit ng kalidad ng liga, Syempre kahit madali lang naman kung tanggapin ko lahat, 'di ba? Ede papangit yung quality ng ng roster ng mga battles, ng mga lineups, hindi niyo magugustuhan. Kaya yun lang masasabi ko para sa iba, kung hindi man kayo mapili, wala namang problema doon. Compassionate pa rin kayo. Pwede pa rin kayong maghasa dahil nga iba na rin ngayon yung panahon ng battle rap, na ang dami ng avenue talaga para lalong mag-practice, lalong hanapin yung sariling tunog, sariling style, pag-aralan at i-execute ng tama yung mga napakaraming techniques at dumadagdag pa ng techniques, Kaya at kung hindi, kahit hindi pala rin, pwede nyo pa rin naman enjoyin yung battle rap at hip-hop, Pinoy hip-hop at hip-hop na buong hip-hop sa mundo, Pwede nyo pa rin namang enjoyin yun nang hindi sumasali sa flip-top, Kaya walang problema doon, pero yun nga, do your best,
enjoyin yung sarili at enjoyin yung passion. Enjoyin yung creativity. Yun lang naman. At yun ang Second Sight 15. Kita-kits tayo doon. Mula sa Ahon 16, tas ito ulit tayo sa big stage. Unang big stage event natin. Malaking pasabog. Sana ma-maintain natin sa buong taon. Sana mabigyan ko kayo ng mga pinakaputangan ng mga matchup pa rin. At kita-kits tayo. Philinvest Tent, Muntinlupa, April 25, 26. Sabado at Linggo. Sana makasama namin kayong lahat sa parehong araw na yun. Syempre, gets naman natin kung hindi. Mahirap talaga. Mahirap ang ekonomiya natin. Ganun pa man, shoutout sa lahat ng maaga pa lang ambag na kagad ng tiwala nila sa gagawin natin. At shoutouts na rin sa lahat ng babiyahe ng napakalayo para sa event na to. At syempre, shoutout sa lahat ng mga represent collab, lahat ng tulong at suporta na binibigay nyo sa liga. At kahit yun, tingnan natin kung paano pa natin pagandahin this year. At kita-kits tayo, Second Sight 15, yeah.